Magandang hapon! Dito naman tayo kay the best newscaster in town. Walang iba si BBM. Gusto niya maging ano siya, maging kagaya kay Noli Di Castro, kagaya kay Corina Sanchez, Pinky Web, na gusto niya magbalita. At nagbalita siya ng isang araw na nahuli daw si Saldico. Ang problema, balita, fake news. So magiging ano siya, fake newscaster. Fake newscaster, BBM. Akalain mo ba naman? Ang tanong, Barutso, bakit nagme-fake news na si BBM? Binalita niya na nahuli si Saldico. Kaya totoo naman pala, ay pinapasya lang si Saldico doon sa police station at pinahantay lang, kinausap siya ng prosecutor at pinakawala naman. Yan ang totoong kwento. Masyado kang bakit bang dahilan, bakit atat na atat ka? Hindi po pa nga beripikadong balita, nagbalita ka na. BBM, budol-budol mo, kung sabi pa ni Bantag. Ang katotohanan, ladies and gentlemen, bakit siya naggawa ng balitang masama na hindi totoo ay para protektahan at hindi malalaman kaagad ng mamamayang Pilipino ang pagdating ng 21 na OFW na sabay-sabay dumating galing sa Kuwait. Grabe, galit kayo sa fake news tapos kayo ang fake news. Auntie Claire, galit kayo sa fake news pero kayo ang fake news. Pakinggan natin yung newscaster na si BBM. Nag-newscaster pa. Ito, yung fake newscaster. Para si Ted Filon, Radyo Patrol! BBM Patrol! Pakinggan natin. Pakinggan natin. Siya ikan. Upang matiyak na maayos at naayon sa proseso. Magandang araw po sa inyong lahat. At magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat po. Maghunos diri ka. Alam ko na hindi mo gusto umuwi si Saldico. Bakit? Kasi pag umuwi po si Saldico, mapipilitan po siya, ladies and gentlemen, na tumistigo. At kapag tumistigo po siya, hindi niya maiwasan. Sasabihin niya ang lahat ng totoo. Kasi siya mismo, nagsabi siya na nasa Czech Republic siya na police station nung nag-live pang ulit si Saldico. At sinabi niya sinisiguro sa mga tao, mga Pilipino, na kapag umuwi siya, sigurado po ituturo niya lahat ang dalawang pinakamataas na magnanakaw sa Pilipinas. Alam niyo na kung sino, si BBM at saka si Romualdez. Yan po ang pangako ni Saldico. Ronel, pangako yan Hindi kagaya kay amo mo na BBM. Fake news, hindi pala inaresto. Nako, hindi po naaresto si Saldico. Ano pong nangyari?
Ang nangyari lamang po ay parang ano lang siya, pinakiusapan na manatili muna sa police station at hinihintay muna yung prosecutor na dumating. At ang pakay, kakausapin siya ng prosecutor ng Czech Republic. Matapos siyang kinausap, matagal dumating ang prosecutor. Matapos siyang kinausap, pinauwi na rin siya. Ayan ang sinasabi ni BBM na yan, nahuli. Ha? Sa red notice pa kayo. So yan po ang balita na fake news. Ha? Puro fake news ang inyong mga, ang dami ko na namang troll sa ngayon, no? Paano ba ito gagawin natin ito, Argo? Oh, dami na namang mga troll, tira na ako. So anyway, pakinggan po natin ang totoong dahilan kung bakit nag-fake news si BBM. Ito po ang totoong dahilan. Yung 21, 21 mga OFW na dumating. Grabe, magdadalamhati ang Pilipinas sa 21 na OFW na mga bayani ng bayan na dumating nasa kabaong. Pakinggan natin ang balita na yon. Sa TikTok ko lang nakuha balita. Wala sa mainstream, wala sa ibang mga kwan. Wala rin sa Facebook, wala. Ayan, oh. Yan ang totoong balita kung bakit nagkaroon ng fake news na pagkahuli kay Saldico. 20 na nakauwi na rin po yung 20 na labi yung yumao nating mga kababayan sa bansang Kuwait. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Pero base po sa Department of Migrant Workers, yumao sila dahil sa kanilang karamdaman. Kung totoo man na yumao sila dahil sa karamdaman, may konting paalala lamang po ako sa mga mahal nating mga kababayan sa bansang Middle East. Kung may nararamdaman po kayo or sa tingin nyo po is hindi na kaya ng katawan ninyo, umuwi na po kayo ng Pilipinas. Huwag nyo na pong hintayin na sa ibang bansa po kayo malagutan ng hininga. Kasi hindi nyo makikita ang inyong mga pamilya. Pero ito kasi ang problema. Pag halimbawa may sakit si OFW, humihingi ng tulong sa kanyang agency. Ang sinasabi kasi ng ibang agency, nag-iinarte si OFW. Kadalasan pa kasi yung ibang mga OFW, lalo na sa ating mga kasambahay, kung may mga sakit sila, hindi sila pinapa-check up ng kanilang employer. At heto pa ang problema. Marami ding mga agency na nagpapaalis kahit hindi na fit to work si aplikante or OFW, pinapaalis nila dahil wini-waiver o ginagawan ng paraan yung medical ni OFW. Kaya napakasakit tignan na yung mga kababayan mo is umalis sila ng bansang Pilipinas, puno-puno ng pangarap para sa kanilang pamilya kasi alam naman natin na mahirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Pero makikita mo na lang na nakakahon sila, di ba? Ang dami nun, 20. Hindi natin alam, hindi natin nabalitaan, pero may mga lumalapit sa atin na may mga sakit sila, hindi maganda yung sitwasyon nila, ayaw silang pauwi ng kanilang employer. Pero heto, mababalitaan na lang natin, may 20 pala tayong mga kababayan na galing Kuwait, napatay na sila. Di ba? Nakakalungkot man or nakakagalit pero wala tayong karapatang magalit kasi hindi tayo yung pamilya. Pero bilang tayo ay isang OFW, makikita mo yung kababayan mo, nagtrabaho lang sa ibang bansa pero uuwi na, pangkay na. Yan, mga problema. Nakauwi na rin po yung... So, yan ang pinaka-problema sa ating bayan ngayon. Ang presidente gawa ng kwento para matabunan ang kanyang pagnanakaw. Sige, mamaya, may karugtong ako mamaya, mag-live ako mamaya para patungkol to sa nangyari sa hearing kanina sa General Appropriations Act, yung mga unprogrammed appropriations. But anyway, nais ko lang po ibigay sa inyo yung totoong kwento, kung ano talaga totoong kwento nangyari doon sa Prague, sa
Prague sa sa may Prague, doon sa Czech Republic. So, ito ay papaliwanag. Kinuha ko lang si yung paliwanag ni paliwanag ni Harry Roque. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zat. Wala. Ulitin ko lang, ulitin. Ulit. Kamin! Pasok, Harry Roque! Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. So kauna-una ng pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ang fake news ang presidente. After nung magbanggit po ni President Bongbong Marcos Jr. na nahuli na raw itong si dating Congressman Zaldico, meron din po kayong post. Pakipaliwanag po, ano po talaga? Nasaan po kaya si dating Congressman Zaldico? Siya ba'y nasa kamay ng batas, kamay ng otoridad? Sa kasalukuyan dyan sa Czech Republic. Sige na nga po, dahil ito namang SMNI ay aking istasyon din. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. So kauna-una ng pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ang fake news ang presidente. Now, pero bago pa tayo makakuha ng kumpirmasyon kay Zaldico, tayo naman ay nagkaroon na rin ng karanasan dito sa Europa. No? Kung maalala nyo, yung panahon na ako ay sapilitan na pinapadala dito sa Vienna, Austria, at ako naman ay mayroong medical certificate galing sa dalawang doktor na I was unfit to fly, tinanong ako ng piloto ng eroplano kung gusto ko ba lumipad. Sabi ko hindi, dahil sa sinabi ng doktor ko, nung ako, pinaantay po ako hanggang dumating ang piskal, dahil ang sistema dito sa Europa, bago ka ba-aresto, kinakailangan iharap ka muna sa piskal at ang piskal ang magdidesisyon kung kakasuhan ka. At kapag ikaw ay kinasuhan, doon ka padang aarestuhin. So, hindi ko talaga alam kung ano ang pangyayari kay Zaldico, pero nakakuha ng kumpirmasyon galing sa pulis na hindi inaresto, hindi in custody, hindi dinitain si Zaldico, kung hindi, he was subjected to law enforcement incident. So para po yung nangyari sa akin na habang nag-aantay ng piskal ang desisyon kung ako'y sasampahan ng kaso o hindi, nag-aantay lang kami. Pare-parehong nag-aantay sa pagdating ng piskal. Pero sa aking kaso, wala namang isang oras, dumating ang piskal at nakita naman niya na wala talagang kaso, pinawalan din ako. At sa tingin ko, ganyan din ang nangyari kay Zaldico. No? Yung sa akin nga mas matindi dahil ang sabi ng immigration authorities, di daw ako sumunod dun sa dapat na lumipat na ako sa Austria. Ang sabi ko, sumunod ako, sumakay ako ng eroplano. Kaya lang, tinanong ako ng kapitan kung gusto ko lumipad at hindi. Sabi ko, hindi ko gusto dahil meron akong 2 medical certificate. At dahil doon, hindi ako kinasuhan. Di ba, suportado yan ng 2 medical certificate. So, ang aking basihan kung bakit ko sinasabing fake news, impormasyon na galing mismo kay Zaldico at yung aking personal na karanasan at yung aking sariling pagtatatawag sa pulis, sa Prague, sa Brno, kung nasaan si Zaldico. At syempre, kasama ko rin dyan yung vlogger na si Maharlika na siya naman nagbigay sa akin ng mga possible places kung saan na nakadetina si Zaldico. At lumabas nga na merong pagtatanong na nangyari pero wala pong in custody, walang detention, walang arrest. Kung bakit hindi siya na aresto, hindi siya na-detain, hindi siya under custody, well, hindi ko po alam. Sa aking personal na kalagayan, dahil ako po ay asylum seeker, hindi ako po pwede ma-extradite pabalik ng Pilipinas nang hindi tapos ang proseso ko. No? Hindi ko lang po alam kung ano ang naging dahilan sa kaso ni Zaldico. Pero, nagaling na po sa Czech Police, wala pong in custody, walang in detention, walang arrest.
Opo, sa tingin niyo po, paano kaya ito nalaman yung information na yon na nasita siguro yung tamang term? Yan, nasita lang siya. Yan ang tamang term. So, ngayon, titingnan natin itong, ito si John Vic, mahilig siguro mahilig siya sa kanta na If. Ano yung If? Ipalakpak ang kamay natin. Ang kanta siguro mahilig, If a picture paints. Wala nga. Walang micro. Walang micro. Dali lang. Halo. So, mahilig siya kumanta ng if a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? Ganon kanta ni John Vic. Si John Vic tsaka si magka-team up talaga to sa pagkapik. Si John Vic at tsaka si BBM. Mahilig kayo, nagagalit kasi ng fake news tapos kayong gumagawa ng fake news. Auntie Claire, paano ba yan? Ano ba kaya? Hindi kayo maniniwala sa ulit-ulit kung mag-anunsyo sila na nahuli na si Saldico. Bakit po? Sa totoong kwentuhan lang, ayaw po nila mahuli si Saldico. Kasi kung mahuli si Saldico, ang mangyari sa kanya, dadalhin siya sa Pilipinas. Pag dito sa Pilipinas, ikukulong siya ng Sandigan Bayan. At kung ikukulong siya ng Sandigan Bayan, mapipilitan siya umupo at magkwento sa korte. Yan ang pinaka-ayaw ni Bongbong. Ang kanyang ititestimonya ay kung paano niya pinapatid ang lahat ng pera, kung paano niya pinapabaon dun sa Bicameral Conference Committee para magkaroon ng pera at ibibigay sa kanya ni Saldico. Sabi nga ni Saldico, dumadaan lang ang pera sa kamay niya. Dinidiretso na doon kay Romualdez at saka kay BBM. Ganun po kaswapang yung mga magpinsan na yan. So ngayon, imposible po na papuntahin nila si Saldico dahil una titistigo sa kaso. At kung titistigo, lalabas ang lahat ng totoo. Ayaw nila mangyari yan sa totoong kwento ng buhay. Kaya, ito pakinggan natin yung kwento ni Saldico. Meron akong hinandang isang yung sa aking yung binlag ko kanina. Paparinig ko sa inyo sinabi niya ni Saldico. Ito. Ito, ipapakuan ko ha. Papakinggan ninyo yung sinabi ni Saldico. Assurance si Saldico na sakasakaling umuwi man siya, sinisiguro niya, tutulungan niya ang bayan natin. Maipakulong yung dalawang ulo, si BBM at saka si Tambaluslos. Yan po, pakinggan natin yung vlog ko. Ito, dali lang. Wala akong hagibis eh. Lingon agad! Pagbibabaing dumaan! Lalo na! Pagbaganda ang kabatan! Kabatan! Oh, kabatan! Yan ang mangyayari. So ito, pakinggan natin si Saldico. Pakinggan si Saldico! Isa ako sa mga nasangkot sa issue ng flood control project at ngayon
Ako ay nasa kustodiya na at pauwi na sa Pilipinas sa ilalim ng mga otoridad. Hindi na ako mananahimik. Handa akong isiwalat ang lahat ng aking nalalaman, ang buong katotohanan sa likod ng proyektong ito. Ibubunyag ko kung paano naganap ang sistematikong pag-abuso sa pondo ng bayan at kung sino-sino ang mga nasa likod nito, kabilang ang 2 matataas na opisyal ng gobyerno na umano'y Si BBM pasimuno ng at saka katiwalian. si Tambaluslos. Kapag ako ay humarap sa Blue Ribbon Committee, ilalatag ko ang lahat, walang itatago. Kung ang kapalit nito ay ang aking pagkakakulong, handa akong panagutan basta't makasama ko sa pananagutan ang mga tunay na mastermind. Kung nais mong malaman ang buong katotohanan, panoorin at ibahagi ang video na ito. Mag-iwan din ng iyong komento. Handa ka na bang malaman kung sino ang nasa likod ng flood control project scandal? Daghang salamat. Yeah. Cebuano na salita. Bicolano na salita sa Cebuano. Daghang salamat. So, yan sa background niya, police, Cheske Republic. So, yan ang masasabi ko na hindi totoo po na naaresto si Saldico. Fake news po si BBM. So, hanggang dyan lang muna tayo. Galaxy, sila ang sabi ni Galaxy, sila ang pasimuno sa fake news. Grabe itong BBM na to. Gilbert Labrador, Black Hat. Thomas Esplana, di na bago sa akin si BBM. Ang daming pangako sinasabi. Tapos sa Galaxy, ang sabi ni BBM sa atin, pinangakuan ko na nga kayo, gusto nyo tuparin ko pa. Raymond Ribocas. At kanino kami minala kay BBM mo? Andrea Guico, maya pagtatpanapon, na ibang malim, mga kamsat ko. Alex Asis, bakit siya nagtatago? Robert Bingson, na ibang malim, tirador. Voljak, sniper, Team Bantag. Bibilin, Black Hat, Labrador, True Tumpak. Nagets mo? Sarabaw, wala pulos. Raymond Rebucas, si Sara lang ang dahilan kung bakit nakulong si Digong nyo. Okay. Andrea Gueco, sino pa? Si Buljak, Sniper, Team Bantag, Ecclesiastes. Ito, naka-Japanese. Hoy, Kalbo. Anyway, Japanese naman pagsulat mo. Galaxy, Baya Pagat Panapon. Ecclesiastes. From Espanya. Viva Espanya. Viva Pilipina. Di pa nga natapos, may result na. Okay, kay Kubaro. Sabi ni isa, hindi ko nang basahin lang yun. Boljak, sino pa? Raimundo Ribucas, Gilbert Labrador, si Roberto Herman. Fake news naman si Roque. Totoo kay Roque. Baliktad ang fake news po si Marcos. Boljak, Sniper, Team Bantag. Jetty, tama na. Tama, hindi siya nakakulong. Pero na-aristo, hindi po aristo ang tawag doon. Pinaano lang siya doon. Hindi naman siya pinusasan eh. Si Raimundo Ribocas, sino pa? Robin Bengson, Jose Bilingon, Macadoni, Espanya, Gilbert Labrador. Okay. Ano naman, so magpapakam na tayo, goodbye muna tayo ngayon. Paki-like lang para sunod, may mag-live tayo.